Kabombo, update po muna tayo sa nalalapit na kapistahan ni Jesus Nazareno dyan po sa may Quiapo Church. Kasama ho natin ang nagsisilbing Technical Director ng Quiapo, si Brother Alex Irasga. Magandang araw ho sa inyo, Sir Alex, at welcome sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Genesis at Bombo Jai. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network niyo, sir. Magandang tanghali po at Happy New Year sa inyong mga taga-subaybay. Happy New Year po sa inyo, sir. I'm sure busy ho tayo sa preparation sa ngayon. Kamusta po yung mga preparasyon ho natin? May mga pagbabago ho ba, mga adjustment natin pong ginagawa from 2025 patungo ho ngayong taon, sir? Basically, yun hong pagbabagong ginagawa natin ay para ho sana mas innovation ho ito. Para ho bagang work in progress ng mga ginagawa natin based on the experiences of the previous celebrations. No? Ang una ho dyan, yun hong ating andas. Binago ho natin yung panloob na physical na structure nito, no. Dati ho ay 3 lamang ang gulong nito. Ngayon ho ay ginawa na nating 4, no. Dati ang nagigiya rito ay para lamang timon ng bangka. Ngayon ho, ang ginawa na ho natin dito ay para na manibela na ho talaga ng sasakyan. So pagka ikaw ho ay nasa loob ng andas, ang parang itsura nito ay parang 4-wheel vehicle. Para ho bang yung mga owner type jeepney nung araw, makina na lamang ho ang kulang, no? Pero yung physical na anyo ho nito, yung sa panlabas, yung dati yung may glass enclosure, yun pa rin ho ang itsura nito. Pero itutulak pa rin po siya, sir. Kasi sabi niyo, Yes, wala pa makina. Apo, pero mas magaan ho ito kumpara sa andas na ginamit natin noong nakaraang 2 taon. Gawa nga ng 4 na ho ang gulong nito. Nagawa sa gulong ng forklift, no. Sinubukan po namin to na itulak noong in-inspection ho namin ito ng PNP. Kaya ho itong itulak ng 3 hanggang 4 na tao lamang. Okay. As to crowd management, sir, kamusta po yung ating plano dito? Mataas po ang ating pakiusap sa mga kapwa deboto, no, na sana ho unahin natin ang pagsimba, ang panalangin sa mga simbahan at sa grandstand bago ho tayo pumunta sa prosesyon. Kung tayo ho ay pupunta sa prosesyon, pwede ho ang mangandila, pwede ho magdasal sa 12 prayer stations along the route, pwede ho tayong humila ng lubid, pwede ho tayong magwagayway ng panyo o tuwalya ting dumadaan ng ating mahal na Senyor. Pero ang mahigpit pong pakiusap ng lahat, wala hong sasampa ng andas. Ngayon po, ang mga naitalagang ihos at ihos police sa ibabaw, sa 2 gilid ho, no, sa 2 gilid ng andas, ay para pigilan ng ating mga kapwa deboto na makasampa. So mahigpit po ang pakiusap, tayo ho ay wag na munang sumampa sa andas, lalong-lalo na po doon sa bubungan dahil napakataas po nito. Pag lumundag ho kayo mula sa bubungan, sigurado hong masasaktan kayo o yung babagsakan ninyong mga tao. So muli ang pakiusap po ng ating simbahan, itaas natin ang ating Panginoon at tayo naman ay bumaba. Yan po ang ating tema. At sana din po, tayo ho ay sumamba, huwag sumampa. Oo. Doon sa usual ho na pahalik, Sir Alex, ano mga policy ho natin ngayon dito? May mga adjustment ho ba sa ngayon? Wala naman ho, liban lang dun sa mga inintroduce na natin sa nakaraang 2 taon after the pandemic, no, na tinatawag nga ho natin to actually na pagpupugay, hindi na ho pahalik, no. We discourage yung actual na paghalik doon sa imahe, no. Ang gusto po sana natin, magdala kayo ng panyo o tuwalya, yun na lamang ho ang inyong ipahid sa paa o sa krus ng imahe na nakalabas sa likod ng grandstand, no? Para ho kung meron kayong nararamdaman, wag naman tayong makahawa sa ating mga kababayan, no? And yung mga may hindi magandang kalagayang pangkalusugan, we encourage na magsuot ng face mask, magdala ng mga sanitizer para huwag naman tayo makahawa sa ating mga kapwa. Okay. Sir, before dito may nababanggit pala ang Quiapo Church na naiso nating itaman na maging ang tawag is that Jesus Nazareno instead na yung dati na kasanayan po natin na itim na Nazareno. Ano pong nagtulak ko sa atin para ito ho yung gawin po natin, sir?
Ang dinadakila naman po natin dito, ang sinasamba ho naman natin dito ay hindi yung kulay ng imahe, no? Ang personahe po ni Jesus Nazareno ang ating kinikilala po rito, ang ating pong itinataguyod dito. So marapat lamang po na yung pangalan ni Jesus Nazareno ang ating itawag sa imahen. Yun naman pong itim ay nagkataon lamang na naging itim ho ang kahoy, no? Pero wala namang ho nagpapatunay pa na sa ngayon na dati na bang itim talaga ang kahoy nito, no? May ibang siyentipiko na mga historia nagsasabing hindi naman talaga itim ang tunay na kulay nito, no? At kumbaga, ang mas tama naman talaga na ang kilalanin natin dito ay si Jesus, hindi ang itim. So from now on, Jesus, kapistahan ng Jesus Nazareno na, no? Ang itatawag ko natin. Okay, ang ating Opo, maski po ang simbahan, kuya, kung napansin ninyo, hindi na ho ito tinatawag na Minor Basilica of the Black Nazarene. Ang tawag na po sa simbahan ay Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. So yan ho yung katawagan na, at sana ho makatulong kayo sa mga kapatid natin sa media na baguhin na ho yung tawag dito. Wag na ho natin itong tawaging Black Nazarene o itim na Nazareno dahil yung itim ay kulay ng Nazareno. Hindi naman ho maiitim ang mga taga Nazareno sa Nazareth, hindi naman ho ganun. Si Jesus ay galing sa Nazareno, Nazareth, no? Kaya ho tinatawag na Jesus Nazareno. Pero hindi ho naman siya maitim nung kanyang katawang lupa. Okay. Ang ating katandem, Sir Alex, si Bombo Jai with her questions. Bombo Jai. Sir, nais po naming malaman, gaano po ba kaimportante itong gawain na ito sa ating mga mamamayang Katoliko and even sa mga deboto? Kasi nga, despite of knowing the fact na possible na maraming masusugatan, maraming nahihimatay, nagkakasiksikan, gaano po ba kaimportante itong gawain, sir? Marami ho kasi talagang nagdedebosyon sa ating mahal na Senyor, no? Milyon-milyon ho yan. Lalo na ho kapag tumataas ang problema ng ating mga kababayan. Para bagang nawawala na sila ng pag-asa na masolusyonan nila yung sarili nilang problema. Kaya idinudulog nila ito sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Jesus sa Nazareno. Marami ho talaga ang mga nakakapagpatotoo ng mga milagro, ng mga pagbabago, pagbuti ng kanilang pamumuhay, ng kanilang idinulog sa ating mahal na Senyor ang kanilang buhay. Kaya ho mas marami talaga ang nagpapasalamat. At dahil napakarami ho ng nagpapatotoo at nagpapasalamat ng biyayang ipinagkaloob ng ating mahal na Senyor, dumarami ho lalo ang ipinauubaya ang kanilang buhay, no? So napaka-importante ho talaga nito. Kaya sana ang pakiusap sana namin sa ating mga kapwa deboto, wag natin tong ituring na pagpipigati o pagpipinitensya. Sana ituring natin ang piyesta bilang pagdiriwang. Sana ituring natin itong pagkasiyahan, no? Ang piyesta ay kasiyahan, no? Hindi kalungkutan. So sana pag pumunta tayo rito sa piyesta, ang unang gawain ay magsimba. Pangalawa, magpasalamat, no? Hindi kinakailangan sumama tayo sa buong ruta ng prosesyon. Pwede namang dumaan na lamang sa ating harapan, sa mga gilid ng mga kalsada ang ating imahen. Sapat na po 'yun. Hindi na ho kinakailangan humawak pa sa ating imahen dahil kung ang nais ho naman natin talaga ay makahawak sa imahen, 365 days a year ang ating pong imahen ay nandyan sa Quiapo. 24/7, hindi ho nawawala kung ang gusto lamang po natin ay makahawak. And since you've mentioned earlier po na mayroon kayong mga enhancement, may mga binago ho kayo, ngayong 2026 na translasyon, are you expecting much more crowd po ba compared noong 2025? Personally po, no? Personal ko hong tingin, dahil sa mga datos na lumalabas nitong nakarang Nobyembre at Disyembre na may tingin ng marami na pamilyang Pilipino na mas mahirap yung kanilang pamumuhay at para baga nawawala ng pag-asa. We expect na dadami ho, kung hindi man mapantayan yung 8 milyon noong nakaraang taon. How about naman yung ating partnership, pagkikipag-ugnayan din sa lokal na pamahalaan when it comes to security, sir? Okay din po ba?
Mataas po ang ugnayan namin sa pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Isko Moreno, sa MPD kay Director Abad, sa NCRPO kay Regional Director Aberin. Sa pamamagitan ho niya ay nako-coordinate ho ang lahat ng kapulisan na maging maayos ito. Gayon din ho ay mahigpit din po ang aming ugnayan sa various national government agencies tulad ho ng DOH, DPWH, even yung Philippine Coast Guard ay kabahagi ho namin dito, ang Office of Civil Defense, kasama ho namin sa mga gawain ito. Pati ho yung Armed Forces of the Philippines, pati ho yung National Intelligence sa Coordinating Agency, kasama ho namin sa lahat ng paghahandang ito. Sir, lastly on my end, paalala na lang po, reminder sa ating mga deboto and even sa ating mga listeners and viewers na baka willing din na pumunta during the traslasyon. Mga kapatid, mga kapwa-deboto, mga kaisa sa pananampalataya, ang pagdiriwang po ng ating kapistahan ay isang pambansang pagdiriwang, no? Sa lahat po ng simbahan sa buong kapuluan, may nagaganap na pong pagdiriwang. Marami na rin hong lugar sa iba't ibang panig ng bansa na may prosesyon na ho o tinatawag na parabagang trastasyon. Pinakamalaki ho dyan yung sa Cagayan de Oro, no? Marami na hong mga prosesyon na gaganap sa iba't ibang panig ng kapuluan. Kaya hindi na ho talaga kinakailangan pumunta pa kayo sa Quiapo, no? At marami naman na hong mga simbahan at prosesyon na gaganap sa buong kapuluan. Pero kung talaga hong nais ninyong pumunta sa simbahan ng Quiapo, nais ho talaga ninyong makiisa sa prosesyon o kilalang traslasyon, ang pakiusap po ng simbahan at ng ating pamahalaan, unahin natin ang pagsimba, pairali natin ang pagiging deboto, no? At tayo ay sumunod at tumalima sa mga alituntunin. Yung mga pinapakiusap pong walang sasampa sa andasan na gawin natin. Yun hong mga isasara temporarily mga tulay ng Ayala at ng Carlos Palanca. Sana ho ay tumalima tayo at wag nating tignan na para ho bagang pinipigilan na tayo ay makaisa sa prosesyon, no? Kung nais ho ninyong sumama sa prosesyon mula Grandstand papuntang Quiapo, pwede ho kayong tumawid sa mga tulay ng MacArthur, ng Jones Bridge, ng Rojas, sa may Binondo at sa Intramuros. Ganon din naman ho sa Nagtahan papuntang Otis at UN Avenue. May 4 hong tulay na pwedeng tawiran, no? Ang isasara lamang ho natin ay yung tulay ng Carlos Palanca at tulay ho ng Ayala. Para ho matiyak natin na kapag dumadaan ang ating andas galing ho ng Ayala Boulevard, hindi ho ito mahihirapang umakyat sa mga tulay. Maraming salamat po, Bombo Genesis. Anything to add? Thank you so much for joining us, Sir Alex. Hanggang sa mga susunod na kayo po mga kausap sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Nabuhay po kayo. Si Sir Alex Rasga, siya po nagsisilbing Technical Director ng Quiapo Church, mga kabombo. Kaugnay pa rin po sa nalalapit na kapistahan ng Jesus Nazareno. Gaganapin po yan sa Enero 9. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.